Magandang araw mga bata, kumusta kayo? So sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa mga panahong ito. So welcome tayo ay nasa quarter 3 na ng ating pag-aaral para sa EPP4. Tayo ay nasa unang linggo. Ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So alam naman natin kayo ay papasok na, malapit na ninyong suungin yung panibagong yugto ng inyong buhay, ang inyong pagdadalaga at pagbibinata. So ano ba yung mga pagbabago na maaari ninyong asahan sa inyong pisikal na katangian, no? Maging sa babae at maging sa lalaki. So dito iikot ang ating pag-aaralan para sa linggong ito at sa mga susunod pang mga linggo. So narito yung mga kasanayan na inyong dapat na matamo pagkatapos ng linggong ito. So una, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili. So ano-ano ba yung mga pagbabagong pisikal na maaari ninyong maranasan habang kayo ay nagdadalaga at nagbibinata? At naisasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga sa sarili. So paano ba ninyo iingatan at pangangalagaan ang inyong sarili habang kayo ay nagbibinata at nagdadalaga? Okay, so para sa unang araw, narito ang ating mga gawain. So maraming pagbabago ang kakaharapin mo. May pagbabagong pisikal na magdudulot ng hamon sa iyo. Kaugnay ng mga pagbabagong magaganap sa iyong pagkatao, ang pangangalagang dapat mong makamit. Kasabay nito ang mga tungkulin na dapat mong gampanan sa sarili at pantahanan. So magsisimula na yung pagbabago, no? Hindi kasi sabay-sabay. Hindi natin pwedeng sabihin na, magdadalaga ka na, ito na yung mga sunod-sunod mong mararanasan. Iba-iba kasi, depende yan sa katawan ng isang bata o ng isang tao na nagdadalaga na at nagbibinata. So, maaari yung iba, nauuna sila, yung iba, nahuhuli. Pero, ang katotohanan, kumbaga iba-iba yung panahon, no, na maaring yung mga pagbabagong ito na maaaring maganap sa inyong pangangatawan o pisikal na katangian. At kasabay nito, syempre dapat yung tungkulin natin na sa ating sarili kung paano natin dapat pangalagaan yung ating katawan at gayon din yung mga gampanin natin sa ating tahanan. So ano-ano nga ba yung mga bahagi ng katawan na natukoy ninyong may pagbabago ngayong kayo ay nasa ika-4 na baitang? May napapansin na ba kayong kakaiba na sa tingin ninyo unti-unting nagbabago sa inyong katawan? So halimbawa, napapansin niyo ba parang nagkakaroon na kayo ng buhok sa kilikili ninyo o kaya naman nagkakaroon na ng bigote, unti-unting nagkakaroon na ng bigote yung mga ibang kaklase niyong lalaki o nagsisimula ng pumiyok-piyok yung mga kaklase niyo. So ano ba yung inyo pang sa tingin ninyo napapansin yung nagkakaroon ng pagbabago sa inyong katawan? So ano-ano nga ba yung mga pagbabago ng mga ito at bakit kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito sa pagdadalaga at pagbibinata? So syempre kailangan matukoy natin ito para alam natin kung paano yung tamang pangangalaga na ating dapat na gawin sa ating pangangatawan. So mahalaga ang pagtukoy ng mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata sa pagsasagawa ng mga pamamaraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Syempre, may kaakibat na pangangalaga sa sarili yung mga pagbabago na maaring maganap o nagaganap na o magaganap pa sa inyong katawan habang kayo ay pumapasok na sa panibagong yugto ng inyong buhay, no? Yung pagdadalaga at pagsisimula na ninyong pagbibinata. So, syempre kasama dito yung pagpapamalas ng tamang pagkilos sa ganitong panahon, mga kagamitan at consumable sa pangangalaga ng sarili. So, ano dapat na ba yung mga ihanda nating mga gamit sa pangangalaga ng ating sarili? O bilang isang nagdadalaga at nagbibinata at pamimili ng angkop na pananamit sa panahon na ito, yung pagpasok nyo sa pagiging adolescents, no? Yung mga kayo ay nagbibinata or puberty stage na tinatawag natin. So narito ay dapat na hawain atin munang i-unlock, no, yung mga bokabularyo na dapat ninyong malaman o inyong makakasalamuha habang tayo ay nagtatalakay para sa linggong ito. So ano ba yung Adam's apple o gulong-gulungan para sa mga lalaki?
So ito yung matatagpuan sa bandang liig, ibaba ng liig ng mga kalalakihan na nagiging sanhi ng pagbaba, no, yung mababa at ibuo yung boses nila o yung paglaki ng kanilang boses o sa lalagukan, yung bandang paglunok, di ba? Physical na katangian, so ito yung tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao. So ito yung unang napapansin nating pagbabago sa ating pangangatawan kapag tayo ay nagsimula ng magdalaga o magbinata. O yung sunod naman ay yung regla. Ito yung menstruation na tinatawag natin. So ito yung normal na paglabas ng dugo mula sa ari ng babae na nangyayari bilang bahagi ng kanyang buwan ng cycle. So tinatawag din itong period o buwan ng dalaw. So ito yung naguhudyat na yung babae ay nagsisimula ng magdalaga. No, kumbaga nagiging palatandaan na ito na nagsisimula na yung pagbabago, no, yung mga hormones sa kanyang katawan, nagsisimula ng ma-develop. At syempre, alam natin, no, kapag ang isang dalagita o dalaga ay dinatnan na ng kanyang buwan ng dalaw, so may mga posibilidad na siya na maari ng magdalang tao sa hinaharap. So hindi pa agad-agad kasi may kaakibat pa yung hindi pa ganap yung pag-develop ng kanyang mga ovaryo. So puberty o adolescent stage, ito yung yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata sa gulang na 10 hanggang 16. So sinasabi nila ito yung pinaka-crucial o crucial na bahagi o stage ng buhay ng isang bata o dalaga o nagbibinata sapagkat dito nagiging curious na siya. Marami na siyang tanong sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanya at sa kanyang paligid. Kaya sinasabi na sa mga panahong ito dapat nagabayan ng mga magulang kasama na yung mga guro ang ating mga mag-aaral, yung ating kabataan para nang sa gayon ay matugunan, masagot yung mga tanong nila at maigiya sila o ma-guide sila sa kung ano ba yung dapat nila at tamang gawin. Okay, so para sa ikalawang araw, so tutukuyin na natin yung mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So marami na kayong unti-unting mararanasan. Gaya ng binanggit natin kanina, hindi ito sabay-sabay. Maaring yung kaklase mo ay nauna, no, na magkaroon ng buwan ng dalaw o kaya naman maari din naman na mahuli, no, hindi sabay-sabay. So depende yan sa pag-develop, no, ng ating mga hormones sa ating katawan. So dito magkakaroon tayo, maaari kayong gumawa ng isang Venn diagram. So gamitin ito sa paglalagay ng inyong kasagutan. So ano ba sa tingin ninyo yung pagkakatulad sa mga pagbabago ng lalaki at babae? So pag halimbawa, pagdating niyo ng ganitong mga edad, magugulat na lang kayo. Bigla na lang bumibigat yung inyong timbang o nagsisimula na kayong tumangkad, lalo na yung mga kalalakihan, hindi ba? Nagiging mas mabilis yung kanilang pagtangkad, no, sa mga yugtong ito. So sa mga babae, ganun din, unti-unti nang nagkakaroon ng hubog din yung kanilang mga pangangatawan. So ano ang pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage? So ito yung pagpasok nyo sa yugto ng inyong buhay na kung saan ito ay nasa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. So ano-ano ba yung mga pagbabagong pisikal na nangyayari sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata? So ito yung ating tatalakayin isa-isa sa linggong ito. At bakit kailangan malaman ng mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? So gaya ng binanggit natin kanina, upang malaman nyo kung yung tamang pangangalaga ng inyong sarili sa pagpasok nyo sa panibagong yugto ng inyong buhay. So ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa sa pinakamasaya, ngunit sa iba ay nakakabahala na pangyayari sa buhay ng bawat tao. Nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. So sabi nga dito, pinakamasaya kasi ito na yung panahon na nagkakaroon na kayo ng barkada, ng maraming kaibigan, marami na kayong gustong gawin, gusto na ninyong mag-explore ng kung ano-anong mga bagay. So nangyayari ito o nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. So sa panahon na yan, dyan kayo maaring magkaroon na ng regla para sa mga babae, iba nating mga binata, dyan na sila nagpapatuli o nagpapacircumcise o depende kasi may iba pinapa-circumcise na sila ng kanilang magulang pag panganak pa lang sa kanila. So depende. Pero ang marami nasa pagitan ng mga
taong ito sila nagpapatuli. So kasabay no, syempre, nagiging mas mabilis yung kanilang pagtangkad, gumaganda na rin yung hubog ng kanilang pangangatawan, ganun din sa mga babae, no? Nagsisimula ng tumubo yung mga buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. So sa mga lalaki, nagkakaroon na sila ng bigote unti-unti. Sa babae at lalaki, nagkakaroon na rin sila ng buhok, no, sa kanilang kilikili at sa kanilang genital area o sa inyong mga ari, no. So nagsisimula na sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. May mga pagbabagong nagaganap sa isang bata sa panahon ng puberty stage at ito ay sanhi ng kanyang pituitary gland na naguhudyat sa iba't ibang bahagi ng katawan na may kinalaman sa kasarian. Ang glandulang ito ay tumutulong sa paglaki ng katawan at pag-unlad ng kaisipan. So kapag nakita na ni pituitary gland, okay, start na, magbabago na, magkakaroon na ng pagbabago sa katawan ng isang tao. So kapag tumungtong na sa 10 hanggang 16 na taong gulang, so unti-unti nang madedevelop yung iba't ibang bahagi ng inyong katawan na may kinalaman sa inyong kasarian. So tingnan natin yung mga pagbabagong pisikal para sa mga lalaki at mga babae. So pareha sila pagsulong ng taas at bigat. So tumatangkad na, bumibigat na, nagdaragdag na ng timbang at sabi nga natin kanina, unti-unting kasama na rito yung pagkakaroon ng korte ng katawan. So sa mga lalaki, lumalapad na yung balikat nila at dibdib. Sa mga babae naman ay lumalapad na yung kanilang balakak. So bilang paghahanda yan sa kanilang pagiging ina sa hinaharap. So kasama yan. Hindi naman dyan, pero kumbaga kasama na yan, no, na sa pagde-develop. Inihahanda yung katawan ng babae para sa kanyang pagsilang sa hinaharap. Okay? Bibigyan natin ng diin yung hinaharap kasi hindi pa pwede ngayon. Okay. So paglitaw ng gulong-gulungan o Adam's apple at pagkakaroon ng korte ng katawan sa mga babae. So yung Adam's apple sa mga lalaki. Sa karagdagan nito sa mga lalaki, lumalaki ng kalamnan sa braso at binti. So nag-exercise na sila, nagiging conscious na sila sa kanilang mga muscles. So sa mga babae, nagkakaroon na rin ng mga balahibo. Yan, yung balahibo sa kilikili, yung iba, nagkakaroon ng kaunting bigote. May mga babae na may bigote, no? At ganun din sa kanilang mga genital area. So parehas yan sa babae at sa lalaki. So sa lalaki, nagbabago yung timbre ng boses. Sa babae, nagsisimula ng ma-develop o lumaki yung kanilang dibdib. So unti-unti naman yun, hindi yung bigla ang malaki agad. So unti-unti. Sunod, pagkakaroon ng mga balahibo, ganun din sa lalaki, no? Kagaya ng binanggit natin kanina. Sa mga babae naman ay nagsisimula na silang magkaroon ng regla o yung menstruation o buwan ng dalaw. Sunod sa lalaki, pagtubo ng bigote at balbas. So sa babae, pagtubo ng pimple. So yung tinatawag nating acne. Ganon din sa mga lalaki. So dahil nagiging oily na, no, nagsisimula na maging oily yung muka, kaya nagkakaroon na, lumalabas na yung mga tagyawat na tinatawag. Okay, so bigyang din lang natin yung ilang mga pagbabagong pisikal. So pagsulong ng taas at bigat, tumataas at lumalaki ang katawan ng mga kabataan ng mabilis kapag sila ay dumadaan sa yugto ng puberty. Pagbabago naman ng boses para sa mga kalalakihan, karaniwang mas lumalim ang boses ng mga lalaki habang sila ay nagbibinata at maaaring magkaroon ng pagbabago sa tono ng boses ng mga babae. Ngunit hindi ito ganun katindi katulad ng sa lalaki. So mapapansin mo talaga yung sa mga lalaki kasi talagang pumipiyok sila at lumalalim o lumalaki yung kanilang boses. So pagtubo ng pimples o acne, ang pagbabago sa hormonal na sistema ng katawan ay maaaring magdulot ng pag-usbong ng pimples o acne na nakaraniwang kinahaharap ng mga kabataan sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. So itong pagtubo ng pimples na to, hindi lang to particular sa babae kasi may ilang mga lalaki din na talagang medyo matindi rin sila, no, na magka-pimple. So yung iba nagpapaderma pa, pero sabi nga natural lang daw yun. Kailangan lang maghilamos nang sa gayon ay hindi maging oily at para hindi lumala yung pimples. Pero yung iba, kapag hindi na makontrol, saka na sila kumukonsulta sa kanilang dermatologist.
Para naman sa ikatlong araw, so naipapaliwanag ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili. So syempre, kapag nagdalaga at nagbinata, kasama na rito, no, hindi man siya sa katangiang pisikal, ay nagkakaroon na tayo ng body odor, no? So kaya bago pa man ito dumating, kailangan maagapan na natin. At syempre bilang paghahanda, narito muna yung dapat mong sagutan. So, maaari kang lagyan mo dito ng check, yung row na kung saan kung ang nabanggit ay sa tingin mo ay pansarili lamang. Dalawang check kung maaring gamitin ng iba at iba pang kasapi ng pamilya. At sa huling hanay, isulat ang mag-aaral ang kanilang gamit. So, ano ba sa tingin ninyo? Yung mga bagay na sa tingin ninyo dapat pansarili lang o dapat na ipahiram o maaring ipahiram sa ibang kasapi ng pamilya. So, tingnan natin, si Pilio, dapat ba nakikipag-share ka ng toothbrush, bimpo, suklay, nail cutter, sabon, shampoo, hairbrush, toothpaste, mouthwash, at tuwalya. So, alin ba dyan yung dapat pansarili at alin dyan yung sa tingin mo ay maaring makishare yung iba mong kasama sa bahay. So, simulan natin sa mga kagamitan sa katawan. So, sabong pampaligo, no? So, ano ba gamit ng sabong pampaligo? So, syempre, inaalis nito yung dumi at libag natin sa katawan. So, nagbibigay ito ng mabango at malinis na amoy sa katawan. So, syempre, banlawang mabuti ang sabon bago ilagay sa habonera. So, tiyakin ito ay tuyo bago itago at mas maganda kung ang habonera ay may takip upang kahit paano ay maiwasan na magapangan ng insekto gaya ng ipis. So, mahalaga na tayo ay nagsasabon kapag tayo ay naliligo para naman maalis yung amoy, gayon din yung dumi at ibang mga libag sa ating katawan. Hindi yan maiwasan kasi tayo ay maraming ginagawa sa loob ng isang araw. Tayo ay pumapasok sa school, na-expose tayo sa mga alikabok, no, sa iba pang dumi na hindi natin nakikita. Kaya mahalaga na tayo ay nagsasabon. So, bimpo, ginagamit niya na pangkusko sa buong katawan para maalis yung nakadikit na dumi at libag sa balat. Yung iba gumagamit pa sila ng panghilod. Tuwalya, ginagamit mo naman yan bilang pantuyo ng katawan pagkatapos maligo. Kagamitan naman para sa buhok, shampoo, inaalis naman ito yung mga nakakapit na dumi at alikabok sa ating buhok at nagbibigay din ito ng kaaya-ayang amoy at kinang sa buhok. So sabi daw nila, isa sa pinakamaduming bahagi ng katawan natin na yung ating buhok kasi naiipon siya, di ba, yung alikabok. Di ba kapag pinapawisan tayo, iba yung amoy ng ating buhok. So, kailangan tayo ay gumamit ng shampoo para naman maalis yung lagkit, lalo na yung mga dumi na kumakapit sa ating buhok. Siyempre, kasabay noon, pagkatapos mong maligo, kailangan mong magsukulay. So, inaayos nito yung buhok at tinatanggal ang gusot ng buhok. So, ano naman yung kagamitan para sa bibig at ngipin? Una, si Pilio, ginagamit ito upang tanggalin ang mga pagkain dumikit o sumisingit sa pagitan ng mga ngipin. At syempre, gagamit ka ng toothpaste. So, pinipigil nito yung pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig at karamihan sa mga toothpaste ay may fluoride na nagpapatibay sa mga ngipin. So, dapat nagtutoothbrush tayo lagi para maiwasan yung pagkasira ng ating ngipin at ganun din, maiwasan din yung pagbaho ng bibig at syempre para matanggal yung mga natira o yung mga sumisingit na pagkain sa ating ngipin. Okay, so maaari rin tayong gumamit ng mouthwash. Tumutulong ito sa pagpuksa sa mikrobyong namamahay sa loob ng bibig na nang nagiging sanhi ng di ka nais-nais na amoy ng hininga. Pinanatili rin ito na mabango yung ating hininga. Dental floss, pantanggal sa pagkaing naiwan sa pagitan ng mga ngipin. Kasi sabi nila, hindi na rin daw ganun ka-advisable ang paggamit ng toothpick kasi nagkakaroon ng siwang o awang yung ating mga ngipin. So, mas nire-recommenda nila ang paggamit ng dental floss. Kagamitan para sa kuko, meron tayong nail cutter. So, ginagamit ito pamputol ng kuko sa kamay at paa. Mas malaking nail cutter ang ginagamit para sa kuko sa paa. So, kailangan natin gumamit niyan para naman hindi di ba minsan yung mga hinahawakan natin, hindi maiwasan kapag mahaba ang kuko, sumisiksik doon yung dumi at hindi naiwasan minsan na isusubo natin ito. So, para makaiwas tayo sa sakit at sa mikrobyo, nararapat lang na regular tayo naggugupit ng kuko. Pero kung gusto mo naman na magpahaba ng kuko para sa mga babae, so syempre, kailangan magkaroon ka rin ng
mga ibang gamit para linisin yun, no? Para matanggal yung mga dumi. So, pwede rin yung nail file o panliha. So, ginagamit yan para pantayin yung ating kuko. Para naman sa ika-4 na araw, so narito yung ating pagsusulit. Alam na alam kung kahit hindi natin ibigay dito ang tamang sagot, ay kayang-kaya nyo itong sagutan. So, basahin lamang ang mga sumusunod na pangusap at isulat sapat lang kung tama o mali. Okay, so alam kong kayang-kaya nyo na itong sagutan. So kasabay dito, no, habang nagsasagot kayo, paalala natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na tulog. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na tulog, lalo na kung nais mong tumangkad, hindi ba? Kung nais mong maging maganda yung aura mo, mukha kang fresh palagi. Mahalaga na tayo ay natutulog ng mahigit sa 8 oras o 8 oras man lang para sa mga kabataan mo. At least, huwag tayong bababa doon, lalo na sa mga bata, para naman maging maganda. No, yung kasabi habang natutulog tayo, nire-repair ng mga tissues and cells natin, yung mga dapat na i-repair sa ating katawan. So, kailangan talaga natin ng pahinga para ma-regenerate yung energy at the same time, naging maganda yung yung paglaki ninyo. No? Kumbaga, hindi kayo kasi mahalaga talaga yung tulog eh, 'di ba? Iba yung enerhiya na ibinibigay sa atin kapag ang bata ay may sapat na tulog. So iwasan niyo ang pagpupuyat, no, para maging maganda yung development ng inyong mga katawan. Okay, so dahil dyan, dito na muna nagtatapos ang ating aralin para sa EPP, para sa Quarter 3 Week 1. At abangan nyo pa ang iba pa nating mga aralin sa EPP sa susunod na mga linggo. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat sa inyong pagtuto. Paalam!